Kagabi po ay napanaginipan ko ulit si Joelyn. Ang panaginip ko po, nagsisiar ako dito. Yan. Yan po, may bintana. Yan, pakita ko lang po sa inyo. Ha? Pakita ko po sa inyo. Yan. May bintana, diba? Tapos, eto mga bossing. Toothbrush niya yan, Colgate. Hindi ko siya tinatanggal. Yan, yun yung bintana. Tapos nakapaligo na rin po siya dito. Yun, mga gamit po niya. Hindi ko siya tinatanggal dyan. Ang panaginip ko kagabi, parang sunod-sunod ang panaginip ko sa kanya kasi mag-siyam na po siya. Nakadungaw siya sa bintana. Sabi ko, Joelyn. Tapos sabi niya, Mami, malapit na ako mag 9 months. Ipaghanda mo ako. Ako, paghahanda kita, anak. Tapos sinawakan ko yung kamay niya. Naghawa kamay, bukas yung bintana. Naghawa kamay kami. Tapos, mag-aalas 6 na uli. Pinapasarap niya lagi yung tulog ko. Ginising niya ako, Mami. Tapos pagbulat ng mata ko, mag-aalas 6 na pala. Lagi niya akong ginigising. Pagka malapit na kasi alam niya, mag-a-upload pa ako. Kinuwento ko lang na paniginipan ko si Joelyn. Tapos sabi ni Joelyn, malapit na siyang mag 9 months. Ipaghanda daw natin siya. Malapit na rin po ako mag-birthday. Last birthday ko ng 42, ang ganda-ganda ng cake na bigay niya sa akin. Natatandaan mo yan? Sinupresa niya ako. May sunflower pang bigay sa'yo. Tapos may bouquet pa ng sunflower. Lagi siyang ganun. Lagi siyang may surpresa, lalo na yung cake. Ang ganda-ganda ng cake na bigay niya sa akin. Kung may mag-birthday sa akin, may okasyon. Yun lagi. Kada may okasyon siya, lagi yung may surpresa. Sasabihin na lang sa atin pag andyan na. Naka-ready na yung cake. Basta magugulat na lang kami, kakantahan na kami noon, may dala siyang cake. Kahit sino sa atin mag-birthday, no? Kahit sino sa amin, kahit nasa side ng mister ko. Lahat, kung mapapansin mo, 2023, siya yung nag-makeup kay inay. Siya yung parang yung lahat ng first time. Hindi pa siya nakakapunta sa Batangas na miesta kami, kasama namin siya. Natatanda mo? Yung sa singer, first time yun rin doon. No? O lahat first time, parang bago siya mawala, nakapunta kami. Yung gala talaga, no? Yung gala sa Antipolo, first time natin yun. Yung gala sa Antipolo, sabi ko pa, nagsalta pa ako. Kasi nagpa-picture, parang kitang-kita yung langit. Sabi ko, parang nasa langit, ganun. Kasi di ba ang ganda ng langit, tas kitang-kita. Yung mga, ano ba? Tapos sabi niya, Mami, ang dami namin planong puntahan. Lahat ng hindi natin napupuntahan, no? Gawa daw natin. Gawa na wala daw tayo napupuntahan. Nag-iisip siya ng mga pupuntahan namin kasi hindi kami nakakagala. Wala kami napupuntahan. Dito na lagi kami. Kung mapapasin nyo, pag gumala kami, Town Center lang, sa may festival, ganun lang, alabang lang. Siya yung nag-iisip ng, Mami, gala naman tayo sa malayo. Yun, first time namin nakapunta sa Antipolo. Kakain sa gano'n, no? Kakain sa labas. Tapos,
Pag uuwi kami, magpapatugtog yun. Kakanta si daddy. Magtatawanan kami. Kaya pag masaya kami, bigla ko siya naiisip. Kagaya-kagabi, nagkukulitan kami. Tapos biglang umapir sa TikTok yung picture niya. Tapos nung nagsarado kami ng ilaw, nag-try kami. Sabi ko, ay, ang dilim, parang di ako makatulog. Nagpump yung cellphone po niya, nag-notif. Parang binibigyan kami ng ilaw. Siya lang yung ayaw na may ilaw eh, no? Tayo gusto natin tatlo eh, no? Siya gusto niya patay ang ilaw. Eh, alam niya hindi natin gusto walang ilaw. Nag-open yung cellphone niya, no? Pag daw ganon, lalo na nagno-notif yung cellphone niya, ganon. Parang Wala naman nag-message, no? nandyan lang siya sa paligid. Kasama pa rin natin. Nakakatuwa naman. Tsaka nararamdaman ko din. Tapos parang may bulong ba? Mami, nandito lang ako. Nandun daw siya lagi sa nakaupo. Doon. Sa kama po niya kasi doon siya lagi nagtitiktok. Wala, kasama siya. Punta na ako dyan. Magluluto ako. I-share ko lang po mga bossing kasi natutuwa ako kasi kahapon na kwento ko nga po sa inyo na naginip ako na nakahiga siya, natutulog. Tapos yung kamay ko, kasi mahilig ako kahit tulog ka, sisiksik ko yung kamay ko doon sa may gilid mo, sa may ganito para nakahaga ko sa'yo. Tapos tumingin siyang ganyan sa akin, tapos ngumiti. Tapos natulog na ako dito kasi mahilig ako matulog sa mga anak ko dito. Parang nakaganon ako sa may balikat po nila. Yun, tapos ang sarap ng tulog ko. Tapos biglang ginising niya ako. Sabi niya, Mami, 6:00 na pala. Tapos ngayon, gano'n na naman na panaginipan ko. Sabi niya, Mami, ipaghanda mo ako sa ikasyam ko. Ang tawag pa, ikasyam. Sabi ko, ano ba yung ikasyam? Sabi ko gano'n, shaman ba yun? O ano ba yun? Sabi ni mister ko, shaman, ay sa ano yun? Sabi ko, kasi sabi, i-ano ko daw siya, ipaghanda ko siya sa ikasyam. Sabi, tas, oo nga pala, siyam, 9 months. Yan. 9 months na po siya. Kaya pagka alam ko ang anak ko, kasi hindi namin inaasahan lahat po to. Ang alam ko yung anak ko, hindi niya rin po inaasahan kasi nag-ready pa nga po siya ng damit. Ayun doon, yung pinapakita ko lagi. Papasok daw po siya ng Thursday. Wednesday kasi huling pasok po niya. Hindi niya rin inaasahan. Akala niya makukuha sa mga by Jessic lang, ganun. Hindi niya rin po inaasahan. Kaya yung parang 3 days bago siya iburol, napanaginipan ko siya. Sabi niya, Mami, umiiyak po siya. Tapos nag-hug kami. Ko, anak, ba't ka nagaganyan? Pero ngayon, wala na ako napanaginipan na gano'n. Ang panaginip ko na lang, Mami, paghanda mo ko, yun nga po. Tapos, panaginip ko kapon, niyakap ko siya, tapos nakangiti siya. Siguro, masaya na rin siya sa piling ni Papa Jesus. Nasa heaven na siya. Kung nasan man siya, siguro tanggap niya na rin ngayon. Ako, hindi ko matatanggap. Pero masasanay naman siguro ako na wala anak ko. Wala naman makakatanggap ng ganitong sitwasyon. Biglaan. Walang pasabi-sabi. So parang namimiss ko na. Lalo pag napapanginipa ko yung anak ko. Pasensya na po mga boss. Wala kasi ako mapagsabihan. Dito lang lagi ako sa camera nakikipag-usap.